po. Oh, ang ganda pa rin sa ilalim, oh. Oh. See, parang rice terraces. Yun, ang ganda, oh. Ang ganda. Oh. So, yan. Ito, ang mother colony. Ito, ang daughter colony. Okay, so yan, nakaset na tayo ng PPE or Personal Protective Equipment natin. So nandito tayo sa pag-i-split. Kasama natin si Ma'am Jade ng Hardin sa Parang, yan. At si Sir Billy sa mga owner nitong Hardin sa Parang. Sila yung namamahala dito. Ayan, oh. Yan. Dati rin silang OFW. Nagkasabay din pala kami sa Qatar. Yan, sa Qatar din sila before. Tapos lumipat na sa UAE. Yan. So ngayon, andito sila sa Hardin sa Parang, hindi to sa Parang Marikina, sa ano to, sa may boundary ng Antipolo at San Mateo. Yan. So ito yung ano, yung setup nila, yung gagamitin sa pag-i-split. Unang-una, may laman po ba yan, ma'am? Wala pa po. Ayan, yan, ma'am. Ito ang empty. Ito yung mga kailangan natin pag nag-split tayo. So this is empty hive box. Yan. Smoker. Ayan, smoker. Ma'am, ano laman itong smoker? Usually ginagamit lang namin is karton or dahon, tuyong dahon ng saging, egg tray, or bunot if maraming niyog sa paligid. Tapos, tuyong basahan, tsaka basang-basahan. Panggamit nito para mas mabilis mag-apoy. So, itong torch. Hive tool. Lighter para dito. So, gunting. And itong knife. If ever kailangan lang. At packaging tape. Yan. So, yun yung mga gagamitin sa pag-i-split. Yan. Yung i-split, kukuha pa si ma'am dun sa ano, sa mga colonies. Pipili dun ano. Ma'am, ano yung bagay na i-consider para masabing yun yung pwede nang i-split? So, kailangan po punong-puno yung brood hanggang sa ibabaw. Yun po yung palatandaan na pwede nating i-split ang isang colony. Kalimutan ako. Ito. Itong tubig. Ito sobrang kailangan nito. Kailangan po kasi malinis yung kamay natin at saka tuyo. Malinis at tuyo tuwing hahawakan natin yung sa loob ng colony. Yung honey at saka yung brood. So, kasi ang brood hindi pwedeng mabasa ng honey. So, kailangan po ng tubig, naka-ready if ever kailangan. Hindi na tayo kung saan-saan pupunta. Kaya may basang-basa, ay tuyong basahan para patuyuin ang kamay. So, kailangan po ito, laging naka-ready na para mabilis po yung splitting. Kasi ang splitting po, hindi pwedeng parang maya-maya. As much as possible, mabilis, mas maganda. Yes. Yan. So, make sure naka-prepare na lahat nung gagamitin nyo. Yan. So, mag-start na tayo. Yan. Nasindihan na ng yung torch. Yan. Sisindihan na yung ano. Ma'am, ano gamit nitong ano? Smoker? Para po pakalmahin ang mga bees. Yan. Hindi para patayin. Hindi po. Ayan. Dapat cold smoke lang Hindi pwedeng sobrang lapit yung pag nag-smoke. Mamaya, ipapakita ni Lilipan yung distansya. Kailangan may distance para cold smoke lang yung mapunta sa mga bees. Meron bang ano yan, yung hindi pwedeng gamitin na kahoy? Wala naman. Wala naman po. Okay, so dito, ito yung pinapausukan nila. Oh. Pinapumukontra yung hangin. Ayun pala, nape-press pala itong likod. Tapos, kaya lumalabas yung usok doon sa harapan. Yan o. Yan na.
Yun yung nangangagat. Normally yung mga lumalabas yung soldier bees nila. Para mga security forces yun. Yan o, naglalapitan sila dito sa camera. Hindi sila mahihain sa camera. Yan, tingnan nyo yung mukha ko. Yan, merong lumalapit na mga. Pagka wala kayong suot na PPE, pwede makapasok sila sa ilong mo, sa tenga. Yan pong sa likod, sir, entrance din nila yan. Actually, pinabalutan nila ng propolis yung paligid ng box nila para hindi basta-basta makapasok yung mga intruders kasi malagkit yan, sir. Made ang resin ng mga halaman. Itong sa ilalim, ano lang pala, paa. Kala ko may butas papasok. Yan. Parang steel, naka-steel. Yun yung ano niya, nakatusok sa tubo. Yung tubo nakatusok, may patungan siya. Yun na, may setup ng isang Okay, so buhatin ko na. Etong mga nasa mukha ko, sir, ito yung mga nila, worker. Most probably soldier yan. Yung soldier nila. Ayan. Ayan, meron pa sa ibabaw. May plastic din siya, Ito yung sa ibabaw niya. Okay. Lagyan na natin sa table. Okay, so dadali na natin doon sa table para sa splitting. Tinanggal mo na yung plastic? Hindi, may plastic pa siya. Finish siya. Parang nabutas na siya, no? Ano yan, sila nagbutas? Actually, ready namin for third layer. Ang iba, gumagamit ng plywood as separator. So kami dito, plastic na lang. Mas hygienic and convenient. Hindi pa siya nagkakaamag. Tsaka gaya nung tiningnan natin doon sa bandaron, nasisilip natin yung progress nung Yes, yung colony. pinaka-reward na yan. As beekeeper, pinaka-reward na po natin yun eh. Pwede nating i-keep yung mga videos na yun kasi pwede natin gamitin. Pag lumaki na yung farm natin, exhibit sa mga natin, sa mga presentation. Yun, magandang documentation kumbaga. Yes po. Kasi minsan pag wala kang documentation, sa amin sa mga nurses, pag hindi mo na document, hindi mo nagawa. Yun ang doon. Not documented, not done. Kaya papagalitan ka ng boss mo. So dito well documented yung mo. Ito yung gamit natin dito, acetate. Yung ginagamit sa din, sa Slides. sa slides. Pero medyo Siya, Mahal. mas maganda yung polyethylene. Poly bag, yung food grade. food grade. Ito yung Ay, may gagamba widow spider. Yan ang mga Kalaban. dapat nating laging tinitingnan. Pero maliit pa siya. Maliit pa. Hindi Ibig pa yan sabihin- makaubos ng isang piraso. Okay. Oh, sir. Ayun. Wow, look at that. Yun, dami So, ito na yung pollen. ganda. Ito yung honey. And this is the brood. Yun ang queen cell, yung mas malaki. Bigger than Yung normal. malaki butas. Mm. Yan siya Etong mga basa na to, ito na yung honey. Yeah, Ayun, pollen pots. Yung mga dilaw, yun yung Pollen pots, Pollen. honey pots. Ah. So, kung mapansin nyo po, ang pollen po, lagi po yan nasa unahan. Like, ito ang entrance, ito ang pollen. Ganun po ang structure niya kahit sa wild. Ang pollen po ay nasa unahan and then yung honey nasa likuran po. yun yung iba, yung maputla, ayun yung mga bagong labas pa lang na mga Yes, Bees, callows, ayan. maglalakad-lakad Yung hindi sila. ito po, hindi masyadong... Sila yung cleaner, Yeah, housekeeper, cleaner, Sa hospital, orderly. Ah. Orderly.
Sila nagpapakain and they do the maintenance, yung cleanliness sa loob talaga. Number 1 nilang gawain yan. Kaya sobrang linis po ng ano, ng ang ganda ng hive. ano niya. Yung gitna parang dinesign talaga siya na ano. They're good engineers and Ang architects. ganda oh. Nakakatuwa. Lalo kung mabibideo mo yung from the start no hanggang umabot sa ganyan. Yes, Pero po. Yung time lapse na medyo kailangan challenging siya kasi normally tinatakpan talaga Oo. ng monochrome. yan. Pero meron tayong hive no na lagi nagpapakita si Queen. So kung siswertein tayo ngayong araw, Lalabas. baka makita natin siya. Pwede nating yung si Queen laging nagpapakita doon. Pwede nating ipakita. Yung hindi camera shy. Grabe Oo. na siya eh. Gusto niya ng exposure. So split na po natin. Yan na. Ang splitting po, kailangan natin hive tool. Sabihin mo pag gusto mo na ito. Yan. Madagta po to, na-sealed na nila ng maayos kasi. So medyo mahirap Makapit, i-open. Walang ano yan, walang pandikit yan. Yung hindi Sila nyo po nilagyan. nagdidikit. Sila lang. Sila nagdikit po niyan. Kala ko nilagyan nyo ng ano eh. Ang pinaka ginagawa po natin pag Yung bagong plaster split lang. is yung tape. Ah. Eventually kasi, 'di ba? Mawawala yung dikit niya. Yung dikit na to, habang hindi pa nila na sealed, tayo po tinutulungan natin silang sa pagtitape natin, tinutulungan natin sila para ang predators ay hindi makapasok, ang mga ants. Ano siya oh. Ayan po. Oh, ang ganda pa rin sa ilalim oh. Oh. See, parang rice terraces. Yun oh, ang ganda oh. Ang ganda. Oh. So yan. Ito ang mother colony, ito ang daughter colony. Kung makikita nyo po, gaya na sinabi ko kanina, ang mga pollen nasa unahan, and this one is the honey. Mother and daughter, no? Yes. Mas malaki yung Mother, daughter. Ito ang ganda rin oh. Huwag mo na kaya ako, di ba? Gusto mo pa ilipat? Huwag na. So, gaya ng po ng sinasabi ko kanina sa splitting, iba-iba po talaga yung techniques na ginagawa ko. Depende po sa colony. So, ito ang gagawin natin, kagaya ng ginawa ko last time. Hindi na natin siya ilalagay dito sa ilalim kasi dapat nasa ilalim siya. Ipapatong na lang natin siya. Kung sana yung Yes, mag-expand. kung sana po siyang nag-expand. So, based on my experience, ito naman ay wala siya masyadong effect. But wala siyang, hindi siya masama na ganito lang yung procedure na gagawin natin. Ito yung pollen ito. Ito natin yung patikman. Tapos ito, pagka nilagyan sa ibabaw, mag-expand naman pataas. Yes po. Nasa Queen na. Shy. May ano ba yan? May bilang nung mga bees para ma-split o hindi na kailangan? Ito na pinaka-basis natin, sir. Ang isang chamber nito is around 5 liters. So pag dalawa 10 liters. So inihintay natin siyang Mapuno. ma-reach yung top cover. Mm. And that's a very good signal na isplitin mo na siya. Otherwise, magsaswarm lang yan kasi masikip na sila dun sa box. Yes, magsaswarm na. Sayang naman. So, ito lang ang ginawa natin. Nilagay natin dito yung Ayun na. empty hive. So, nakikita niya siya. Ganda ng Yan ang view. pinaka-viewport mo. Parang rice terraces oh. Yes. Ang ganda ng engineer ng mga bubuyog. Again, i-tape natin. So, Yeah, eto, sisecure hindi lang. messy masyado yung splitting natin. Kaya wala tayo masyadong ginamit na mga kung ano-ano, basahan, tubig. I-seal natin uli ito. Mga ilang months yan bago maging stable, ma'am? Yung bagong split. Pag during honey flow po, 2 months, puno na uli yan. Sa baba, pag ganun. Yes, pwede na natin i-split. 2 months to 3 months, pwede na natin i-split. Stable pala itinanong mo. Less than a week po maging stable na to. Yun. Yung pwede Less ng than ano. a month. Sorry. Less than a month. Kaya po, itong in-split natin, sir, di ba po ba, dapat iuwi nyo ito. Hindi nyo po muna pwedeng kuhanin ngayon. Imo-monitor pa. 3 weeks pwede mo na itong kunin para, but to make it sure, 1 month na lang.
bago nyo po balikan ito. Hindi ba yan pag dinala ko doon, babalik dito sa inyo itong mga bubuwig na nasa mukha ko? Parang Hindi po. kalapate. Kasi ang mga bubuyo po, hindi sila nabubuhay pag wala si Queen. Sa Reyna. Reyna lang. So, si Queen kasi ang nag-uutos sa kanila kung anong mga gagawin. Hindi po sila uuwi dito. Kasi yung bees communicate through smell and dancing. Mm. So, iba-ibang queen, iba-ibang colony, iba-ibang pheromones. Pheromones po ang Yung- tawag sa smell. Yun yung inaamoy ng mga lalaki, no? So, eto si daughter colony, eto si mother colony. Si daughter colony, ibabalik natin kung saan yung original na area kung saan natin kinuha tong colony na to. So, babalik. Oo. So, it's a yung details na po yun, lagi natin tandaan. Si daughter colony, kailangan Babalik. ibalik kung saan yung original niyang pwesto. Bakit ganun, ma'am? Kasi po, ang daughter colony, ina-assume natin na wala doon si Queen. Ganun po talaga ang proper practice niya. Yung mga bees galing sa labas, nagpo-forage, sa kanya uuwi. Mag-ano pa yun, kumbaga, maghihintay pa sila may mag-matured as queen. Opo. Yan. Pero yung andito yung queen. Yes. Yan. So, iyan yung pang-out. Ito yung kailangan natin ilayo. Sa harap ng Dito sa nursery, ito. Itong pantry. Yan na. So, ito na yung bagong split. Yung may Reyna. Ito, meron akong colony na hindi shy queen. Yun yung kanina. Alin? Flashlight ng phone. Wait, antayin natin yung flashlight, sir. Andito lagi si Queen eh. Hindi ba nag-aaway-aaway yan? Ayun si Queen. Ayun, nasa ayun yung malaki sa gitna. Nagliliwaliw siya sa gitna, chine-check yung mga butas Sorry. Pakita. Oh, swerte mo, Jel. Galing Ayun Swerte mo, Jel. Bira lang nagkapakita yan eh. Oh. Tingnan mo talaga hindi siya shy. Oh. Palakad-lakad lang Oh, ang ganda. Yan, yung malaki yung queen dito. Yan. Ito nasa gilid na. Ang galing. Baka mang itog siya. Kita niya. Ayan si Queen. Kada isang colony, isang queen lang. Saan na siya? Andun pumunta na sa ilalim. Chine-check yung sa Ade, ilalim. ayan, ade. Yan, bumalik na. Yan, ang kagandahan ng plastic yung ibabaw. Nakikita nyo yung yung nasa loob. Hindi pa sila naiistorbo. Maliliit lang yung yung mga bees na to, yung stainless bees. Ayan si Queen ulit. Yan, yung mga kalos na yan. Yung makikita mo, imagine mo sir, eto. Yan yung, forager or yung mga, Sila yung nag-harvest ng siya yung nangunguha ng mga food nila, mga resources. Diba, dark color sila, i-compare dito sa mga bees na to. Kasi ito yung kalos. Housekeeping pa siya ngayon. Oo. Pagtagal, magiging ganito na rin sila. Yes po. Lalabas na rin sila. Guard bees or kaya forager bees sila. Wala na si Queen. Ayun si Queen Ayun, nasa baba Ayun ikot-ikot siya. Parang papel yung yung gilid. Yeah, that's made from dagta po. Dagta ng mga galing. halaman. Nagawa nilang ganun. Kaya po mas mataas ang antibacterial properties po ng honey ng stinglets. It's because of the pollen pots, honey pots. Yung made of dagta, yun po yung nagbibigay ng antibacterial properties nila. Mataas siya sa flavonoids and phenolic compounds po ang stingless honey. Galing nung nature. Yung nature nakakapag-produce ng ganun. Yung tao naman dinidestroy nila, sinisira nila yung pagkakaiba ng nature sa sa mga tao. Yan, so ito yung yung setup ni Ma'am Jade at ni Sir Billy
dito sa hardin sa Parang. Yan, oh. Meron pa silang ibang setup sa bandaron, mga nakatusok lang sa lupa yung stand, no. Ayan, at saka dito. Yan, nagustuhan yata ako nung sumusunod na sa akin, no. Mamaya smoke natin para mamask yung pheromones na kasi dinadagtaan kanila as enemy. Minamarka. Kala ko gusto nila ako. Gusto pala nila akong kagating. Yan. So yun yung pag-split ng bagong colony. Yung ibinalik na dito. Ibinalik dito sa dating pinagkuhanan. Yan, dito. Yan na siya. Yung pinaglipatan na yan. Tapos yung may queen, ito wala pa daw queen. Yung may queen nilagay na dun. So yun yung kumbaga pambenta. At yan po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po kay Sir Billy at kay Ma'am Jade ng Hardin sa Parang sa mainit na pagtanggap dito sa inyong bee farm. At maraming salamat po dun sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para dun sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganon ay ma-update kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos at mga informative videos na tulad nito na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello Pars Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising. Okay, dito na tayo sa outer space. Hindi, sa sa setup ng pag-split. Ito yung mga gagamitin natin. Ayan.